Nakakita ko lang dito may dalawang bato rito. Parang pinaka-entrada niya. So ayan mga ka-dreamers, dalawang bato. Parang ginawang, hindi ko alam, parang gate ba ito or something. Yan oh, di ba? Dalawang bato siya. Try nga natin. Pumunta tayo dito sa ano. Hello mga ka-dreamers. Okay, yan. Ito. Alright mga ka-dreamers, meron po tayong 30 minutes bago po mag-start ang mass. And napaaga po yung dating natin. Pupunta natin ngayon yung sinasabi ko sa inyong park dati na gusto kong makita or mapuntahan. Dito sa kabila lang po ito. Ilala ko lang po itong aking sasakyan. Hindi pala nakalock. Yan. Yan. So marami na mga parating, dumadating ng mga parishioner nitong St. Luke Catholic Church. Ito, susubukan nating lumiban. Medyo busy nga lang ang sasakyan dito kasi may park dito na sa kabilang side lang. So subukan po natin puntahan itong park. Yan. Pagod po ang linggo ngayon. Medyo marami pong trabaho pero okay lang. Ito na lang ang ating pahinga. Every Sunday kumukuha tayo ng lakas kasi wala naman po tayong ibang pwedeng pagkunan ng lakas kundi siya lang yung lumikha po sa atin. So ito, subukan kong tumawid dito. Although busy po yung mga sasakyan, ang dami. So tiyempo lang tayo. Tiyempo lang tayo, yun. Tumakbo na po ako. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyong park. So malawak na park ito. Actually, kung di ako nagkakamali, itong mga nakatanim dito, cherry blossom po ito eh. So last year, parang inabot ko pa na namulaklak itong cherry blossom dito. So nag-hibernate din po sila. Natutuyo yung mga dahon. Naghahanda po para sa winter. Kasi autumn na po ngayon. So ito po, parang dine-develop nila. St. Paul's in the Park Church of Community Center. So ito po pala siya, dine-develop talaga siya ng pala talaga siyang park. So ito, mapakita ko po sa inyo mga ka-dreamers. Yan po, St. Paul in the Park Church of Community Center coming soon. So yan, dine-develop pala itong lugar na ito. So yun po yung St. Luke Catholic Church. At ito, mag-iikot-ikot lang po tayo dito habang hindi pa po nagsisimula ang mass. Meron pa naman po tayong 30 minutes bago po mag-start. So ayan, lumiban muna ako dito para masilayan itong napakalawak na parking ito. Actually parang oval siya, pwedeng mag-jogging dito kasi may nakita akong mga nagwo-walking eh. So parang malawak talaga itong parking ito dito. So try natin. Oo nga, parang ano nga siya talaga, parang oval. So pwede dito mag-walking and jogging. Yan, pwede nga po talaga kasi ito yung pinaka-track niya oh. Although hindi siya parang yung track talaga na tinatakbo ng mga atleta, pero malapad po siya.
So ito, interesting. Itong buong ito, isang park pa pala talaga siya. Yan yun, may mga nakatambay doon. So ito lang, nakakita ko lang dito, may dalawang bato rito. Parang pinaka-entrada niya. So ayan mga ka-dreamers, dalawang bato. Parang ginawang, hindi ko alam, parang gate ba ito or something. Yan oh, di ba? Dalawang bato siya. Try nga natin. Pumunta tayo dito sa ano. Hello mga ka-dreamers. Okay, yan. Ito. Dalawang bato na ginawang gate, oh. Parang tinapyas talaga siya na bato. So hinati siya. Parang isang bato lang siya, then hinati siya in one. Pantay na pantay yung pagkakahati. So ayan, ito yung paikot nito, nitong park na ito, St. Paul Park. So developed na actually siya, pero yung mga tanim na kahoy, parang may mga bagong tanim siya. Makita nyo po itong parang natutuyo pa yung dahon niya. I think bagong tanim po siya. So soon, siguro after ilang years, magde-develop na itong park na ito. Then magiging katulad na po siya katulad po nung sa tawag dito, sa Botanic Garden. So anyway, nakakamangha lang talaga ito. Itong park na mga ganito dito sa New Zealand, napakadami po nila. So pagka sobrang stress ka na, gusto mong mag-unwind or hindi unwind, gusto mong mag-chillax lang, di ba? Pupunta ka lang sa mga ganitong park and then marirelax ka na. So ayan mga ka-dreamers, ito at may mga naglalakad nga dito mga tao. So iba-ibang lahi po, meron katulad dito, isa pong I think Indian to. So ito, ikutin po natin itong St. Paul Park. Then maghanap din po tayo ng kahoy na nakikibahagi na sa autumn season. Ito, yan, ito pala, lusutan siya oh. Yan, nakikita ko punta na sa main road. And then meron din siyang lake. Yan, may mga uneven surfaces ahead daw. Yan, dito. So may warning dito eh, uneven surfaces ahead. The following track has been reported and is programmed for repairs. Please take care ahead. Some of the surfaces may be uneven or slippery when wet. Okay, so may warnings lang ganito dito. Siguro na-report ng mga community dito na mayroong ganong unsafe na mga truck dito sa park. So ito mga ka-dreamers, meron din siyang lake. Meron din pong lake dito. Ayan, so I think may namimingwit eh. So try natin na lapitan itong lake na ito. Try po natin na lapitan. At maraming naliligo na mga duck. Yun nga, may namimingwit nga. Yan, ito po yung, so I think hindi siya man-made lake, it's a natural lake po siya. Kasi ang daming mga ibon or yan, mga habitat dito. Sila yung mga naninirahan dito. May swan, yun, kita nyo po yun mga ka-dreamers. Ang haba nung leeg nung I think swan ba yan, kulay black nga lang siya. And yun, may dalawang tao ron na namimingwit. I'm sure marami pong isda dito kasi marami siyang ibon na nanguhuli ng isda. So yun ang naging food nila. Ito nga, lake nga siya. Yan, lake. Ayan. So yun po ang scenery dito sa malapit sa St. Luke Catholic Church. Isang malawak na parke na nabanggit ko last time doon sa aking vlog, kung saan sabi ko try ko na pumunta rito at tingnan nga. Okay, ito nga, at in-explore natin ito. So far, yan, ito, so
falling leaves na yung mga kahoy, nagre-ready sila para sa winter. So matitira na lang sa kanila ay isa nga para ma-survive nila yung lamig ng panahon. Okay mga ka-dreamers, eto at nag-iikot-ikot po tayo. Ay nako, nakakapagod po talaga yung linggo na ito. Maraming trabaho, pero yun po ang pinunta natin dito yung trabaho. Di po ba? So kailangan nating harapin yung trabaho na yun. Dahil yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Gusto nating magkaroon ng trabaho na sulit yung bayad sa atin. So ayan, although nakakapagod, pero masaya naman po ako dahil para sa family ko, at least na provide ko po sa kanila yung needs nila, especially sa aking anak at sa aking asawa. So ito, titingin lang tayo, parang may nakikita akong or natatanaw ako na puno na naglalaglagan na talaga yung mga dahon. So dito po may natatanaw ako dito. Ayan, may airplane, no? So ayan, underdeveloped pa nga ito. Yung pinaka-riprap nila dito sa parang culvert. So binalot lang siya ng parang hog wire para hindi maghiwa-hiwala yung bato na ginawa nilang riprap. Okay, so malawak pa po talaga ito pala. Oh my god, ito nga marami pong rito, mga puno na naglalaglaga na yung dahon. Actually, yun po talaga ang gusto kong ma-experience dito sa New Zealand during autumn. Yung magandang view po na yung iba-ibang kulay ng dahon, left and right merong nakahilirang puno din sa kalsada, nalaglag yung mga dahon na kulay dilaw, kulay red, and iba-ibang kulay po and shape, which is napaka parang relaxing para sa akin yung ganong scenery, di ba? Parang good vibes. And then ewan ko, para po sa akin, nare-relax ako sa ganong tanawin, ganong scenery or environment. Ito nga po, so nag-iiba na po yung kulay ng punong ito, nag-iiba na po yung kulay ng dahon. So later on malalaglag na sila, and matitira dyan ay mga sanga na lang. Ito, ayan po. So before, ang kulay ng dahon yan ay green, but now kulay red na siya. So later on malalaglag na nga po yung dahon yan. At ito, may ilang puno pa rito. Pupuntahan lang po natin para makita po natin. So siguro pagka tapos po natin dito, tayo'y babalik na at medyo malayo-layo na yung nalakad natin. Ito po, ang ganda ng puno. Wow. Yan. So nag-iba na yung kulay niya. From green to red to maroon to yellow. So ganyan na yung nagiging kulay. Kung hindi ako nagkakamali, yan po yung tinatawag na hibernation. Nagpe-prepare sila para po sa winter, yung puno. Kasi parang pagka may down sila, baka hindi nila ma-survive yung winter season. So kaya nalalaglag yung dahon. Kasi pagka winter, parang sanga-sanga na lang yung matitira sa kanila. Ito nga, may mga nagwo-walking dito. May mga nagja-jogging. So ito, may pa siya. Actually rough road pa ito So subukan natin naman dito sa rough road. Pabalik po dun sa St. Luke. Ayan, dito na tayo sa rough road na kalsada. So hindi pa inaabot ng development. Hindi pa siya na sisemento or na asfalto para mas even yung lalakaran ng mga community na gumagamit ng park na ito or chichilax sa park na ito. So ayan mga dreamers, ito, nag-iikot-ikot lang po tayo dito sa
malaking park na sinasabi ko sa inyo before na gusto kong mapuntahan. Dito nga, pinuntahan na po natin. So parang bike track siya, rough road. Ito mukhang mga kabayan ito, mga nagbabike. So yan, ayan, so ayan, dito maganda nga siyang parang family. Gusto nyo dito, family, kasama mo, anak mo, di ba? Yung buong family mo, yung buong immediate family pala, hindi buong family. Kasi sa Pilipinas malaki yung family. Pag sinabing family, so marami po yan. Kaya ito, ikot pa natin, parang open ground. So I think dito sa area na to, pwedeng dyan sa ground na yan, kasi ito parang stage, tatlo. So parang open ground stage siya na pwedeng rito, tawag dito, may mga event na para sa mga public events, pwede po sigurong ganapin dito. Ayan. So ito nga siya, kasi doon sa part na yon may mga parang upuan silang ginawa. Yan, itong area na to, may mga naka-stationary na lapitan po natin, parang upuan po siya or hindi ko alam kung ito ba ay parang hagdan palayan lang na ginawa. So makikita po natin, malalaman natin pagka atin pong nalapitan. Ayan, and siguro hindi pa naman nagsisimula yung mass. Aabot pa tayo. So talagang curious lang ako sa area na to, kasi noon ko pa to nakikita pero hindi ko pa po siya tawag dito pinuntahan noon, kasi nga ang hirap lumiban doon sa kalsada na yun. Wala po kasing yung pedestrian na tawiran doon, kung saan di ba may kasi yun parang yung poste, ipipress mo lang yung button doon, and then pagka nag-green na yung tao na parang naglalakad doon sa screen, so pwede ka nang tumawid. So ito nga siya, ito yung parang hagdan siya, then at the same time pwedeng upuan. Pagka siguro may event dito, siguro rugby or soccer, football, pwede po dito kasi napakalawak po nung ground. So hindi po siya artificial, talagang natural grass po yung niya. Tinitrim lang po siya, alaga lang po sa trim. Kaya kung makikita nyo ay malinis po, maintain po yung pagkakatrim. So syempre dito naman sa side na ito, nandito na tinatawag na spectator or yung mga manonood, diba? Halimbawa may rugby event or soccer, football, pwede po dito siguro, kung hindi ako nagkakamali, parang event center. So eto, titingnan natin, meron po ang tawag dito, merong nakalagay na karatula. So titingnan po natin kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng park na ito, or ano po talaga yung purpose. Ito siya. Ito pala, Barry Curtis Park. Ayan, so parang public talaga siya. Public yan, Barry Curtis Park. So malaking park talaga siya para sa community. Okay, features of the main axis: stormwater pond, viewing pond, visible lawn, stages. Ito nga, performance stages and courts, civic spaces including future education center and amphitheater. Yun pala naman. The festival lawn hangs of the main axis. This is the main formal event space within the park, large enough to cater for festivals and live music. So yun nga po, tama po yung ko. Tama yung ating analysis. So yun, ginagamit nga itong park nito para sa ganung mga event.
public events. So, I don't think so kung libre or whatever. Libre siguro to or ano. Siguro babayad lang sa council para ma-access itong lugar na ito. Ayan mga ka-dreamers, ito. Ikot-ikot tayo at marami tayong nakita rito magandang tanawin, di ba? So at least in one naikot ko po siya. So hopefully hindi pa naman po nag-start yung mass. Makakahabol pa tayo sa simula ng mass. And totoo nga, mayroong mga family dito na naglalaro ng soccer football. Parang banding po nila. So ito, at meron din ditong ito, katulad nito, meron siyang water fountain pagka nauuhaw. Yan, pagka nauuhaw pwede kang uminom dito. Kaya lang parang sira. Fresh lang dito. So hindi ko alam kung gumagana. Hindi ko sinubukan, hindi naman po ako nauuhaw eh. Okay mga ka-dreamers, ayan, at pabalik na po tayo dito sa St. Luke Catholic Church. Naikot na po natin itong park na ito. So parang event center siya, public for public. So hindi naman po tayo citizen ng New Zealand, and wala po tayong ideya kung ito nga ba ay totoo yung aking pero nakakalungkot din lang dito kasi merong mga ganito, meron ding mga nag-vandalism. So hopefully na-erase lang, sana na-erase lang to, kasi yan po, katulad yan, nagiging dapat meron silang tamang area pa kung saan pwede nilang gawin itong mga ganito. Art naman siya pero nagiging parang vandalism yan, di ba? So kasi malinis yung area pero may mga gagawa ng art na ganito, so hindi proper. Anyway, ayan, balik na po tayo sa church mga ka-dreamers, and dito ko na po tatapusin ang vlog ko for today mga ka-dreamers. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi po tayo madalas na nakapag-upload dahil sobrang busy nga po natin sa trabaho. Anyway, hindi naman po ibig sabihin nun ay titigil na tayo sa ating passion, diba? Ito po yung talagang gusto kong gawin, ang mag-vlog. Okay, for now, maraming salamat, and thank you sa inyong panonood sa aking mga video, and sa ating mga subscribers, thank you very much po, and sa mga silent viewer natin. Bye bye.